Hello mga beshi! So for today's video ay dadalhin ko kayo sa Siquijor at ang entry point ko nga from Manila ay Dumaguete. As early as 5:30 AM ay nasa Dumaguete Port na ako kasi kailangan ko pa rin redeem yung ticket na binuok ko sa Ocean Jet at kinuha ko nga pala yung first trip nila para pagdating ng mga alas 8 ay nasa Siquijor na ako. Dalawa nga pala yung klase na pwedeng sakyan dito, ang Roro at Fastcraft. So kung nagmamadali ka at gusto mo makarating agad, mag-Fastcraft ka. Pero kung mahiluhin ka naman sa biyahe at okay lang sa'yo medyo matagal yung biyahe, mas magandang mag-Roro ka. At dahil nga nagmamadali ako, ginawa ko, nag-ready ako, uminom ako ng gamot bago ako sumakay. Hehe. On time naman yung naging biyahe ko, kaya yun around 8:10 ay nakarating naman ako ng Siquijor. Since it's too early for check-in sa hotel, ginawa ko, nag-meet na lang kami ng tour guide na kinausap ko prior to my trip at sinabi ko diretso tour na lang muna. Tricycle day tour at mag-isa nga lang pala ako sa trip na to. Now, for the rates, better ask Kuya Jun Mark na lang sa kanyang Facebook page if gusto nyo mag-inquire kasi depende yon sa number of packs at kung ano yung sasakyan nyo. First stop namin is Paliton Beach. Actually, saglit lang ako nag-swimming dito since marami pa kami pupuntahan. Ang ginawa ko talaga dito is yung human drone, tinry ko siya habang nakasakay ako sa swing. Next stop is Kapilay Spring Park, kung saan pwede kang mag-swimming for free. At alam nyo ba, natural swimming pool to at the heart of the town center of San Juan and ang daming isda dito. After that, pumunta naman kami sa Pitogo Cliff. Dito, kung medyo adventure seeker ka at gusto mo matry ang cliff diving, then this is the perfect place for you. Kaya lang ako, hindi ako ganun katapang. Hehe. So, ayun, nag-picture-picture lang talaga ako dito. Meron nga pala akong tip sa inyo guys if you're planning to go to Siquijor soon. So, kung pupunta kayo dito, kailangan marami kayong dalang barya. Kasi, most of the entrance fees here are donation lang or if ever, nagre-range lang siya ng 50 to 100 pesos. Pero yun, mas madalas donation lang siya. Next stop is Kawayan Holiday Resort. Actually, hindi to part ng itinerary ko, pero dahil nakikita ko to lagi, yung famous gate of Siquijor na nakikita niya sa social media, kaya nakiusap ako kay kuya na baka pwede niya akong idaan saglit. Ito actually yung pinakamahal na entrance fee na binayaran ko kasi 100 pesos para lang magpa-picture dito sa gate na to. Next naman na pinuntahan ko ang Balete Fish Spa. So dito kakaiba lang experience mga besh kasi tignan nyo naman, ang laki ng isda. Nagulat po ako eh. Oh my gosh. Yan, sinamatik yan. Nakikiliti ako. Tell me you're in Siquijor without telling me you're in Siquijor. Well, voodoo doll keychains, charms, healing oil, and love potion. Ilan lang yan sa mga pasalubong na sikat dito sa Siquijor. Touchdown Hapitanan. So, kilala tong lugar na to for taking pictures ng naka-broomstick. O, diba? Tinry ko din. Next is San Isidro Labrador Parish Church or commonly known as Lassie Church na binuo noong 1887. At sa katapat naman ng Lassie Church ay matatagpuan ang Lassie Convent. This convent was completed in 1891 and sabi nila it is the largest in the Asian region and the oldest in the Philippines. Sa second floor nga nito ay merong isang museum kung saan nandun ang mga religious artifacts and other 19th century items. Lapit na ma'am. Kalahati na. Problema ko yung pagkakit na. At syempre, dahil nandito na ako sa Siquijor, hindi ko rin papalampasin ang famous falls ng Siquijor, ang Cambugahay Falls. Dito pala, meron kang option to get a guide and ako, nag-avail ako ng tour guide kasi para naman may taga-picture ako at may kasama ako pababa ng falls. Tapos, donation lang naman yun mga besh. Pero ako medyo naging generous ako dun sa tip na binigay ko sa guide ko kasi natuwa naman ako sa kanya kasi ang dami niyang pinatry sa aking activity dito and ang gaganda ng shots niya sa akin. Ito
Ito nga lang akala ko hindi ko magagawa yung mga ganyan. Pero in-encourage ako nung guide ko. Tapos ayan, natuwa naman ako, masaya pala siya. So inulit-ulit ko pa mga besh. Yan, pinagbagsakan ko, medyo malalim yan. Pero konti lang na malalangoy mo papunta dun sa mababaw na part. And may option ka rin to rent a life vest. So ang last destination ko naman for this tour ay ang Salagdoong Beach Resort. So dito talaga masarap mag-swimming kasi ang ganda rin ng dagat. Tapos pwede ka rin naman dito mag-cliff diving. Marami actually gumagawa nun, lalo na yung mga foreigners. At kung magutom ka naman, meron naman actually mabibila ng pagkain dito. Pero in my case, hindi ako kumain dito kasi bago kami pumunta, meron kaming nadaanan na karinderya. At sabi ko kay kuya, gusto ko talaga sa karinderya ako kakain. Alam niyo, ang napansin ko dito, para akong feeling ko nasa Siargao ako ulit. Para tong mini Siargao kasi grabe, ang dami-dami talagang foreigners mga besh. Tapos mga besh, ito tignan nyo, nakakatuwa kasi habang bumabiyahe kami, itong view na to, ang nakikita ko, sobrang natutuwa ako kasi ang ganda ng dagat ng Siquijor. So, natapos yung tour ko around 4 PM na ng hapon, kaya pwede na ako mag-check-in nun. So, pumunta na ako sa The Bruce Beach Resort kasi dito ako magsistay overnight. Nag-book nga pala ako directly sa kanila. Minessage ko na lang sila sa kanilang Facebook page and I paid 1,200 for an overnight stay. Fun room nga lang pala yung inavail ko dito kasi hindi ko naman kailangan ng aircon. So, nagpahinga lang ako saglit pero mga bandang 5:30, pumunta na ako dun sa may beach area kasi gusto kong tingnan yung sunset ng Siquijor. Alam niyo mga besh, may napansin ako dito sa dagat dito eh. Kasi pino na yung buhangin sa Boracay pero dito, grabe, napakalambot. Tapos, pinong-pino din. Tapos, ang napansin ko, pag tatapak ako dun sa may dagat, besh, lumulubog yung paa ko. As in, natakot ako maglakad ng malayo kasi nga, kada apa ko, lumulubog talaga siya. At pag nandito kayo, wag niyong palalampasin tong sunset kasi napakaganda talaga ng sunset. Marami nga palang sikat na ginikan dito pero ako, nagstay na lang ako sa resort kasi sobrang pagod ng katuwang lupa ng tita nyo. So, the next morning, nag-breakfast lang ako while watching news. O, diba? Tita moves lang. Tapos, after ng breakfast, nag-decide ako na mag-tour sa resort bago ako mag-check out. Fun fact lang mga besh, alam naman nating lahat na kilala ang Siquijor sa pagiging misteryoso pero huwag kayong mag-alala, wala akong nakitang aswang dito. Gaya ng mga naririnig natin sa Manila. Pero, marami dito mga faith healers and albularyo, kaya naman tinagurian itong Healing Island. So, para sa akin, whether you're in a group or solo traveler ka like me, super safe nitong island na to and definitely worth visiting. So, mabalik tayo sa resort. Ayun na nga. Para sa akin, highly recommended ko tong resort na to. Maganda siya, though medyo pricey nga lang yung mga food. Pero, carry bells na rin. Tapos, marami silang different kinds of accommodation here. So, meron sila ditong tree house, meron din sila mga fan and aircon rooms na nakikater sa large groups or mga solo travelers nga. So, nagstay pala talaga ako dito hanggang 12 o'clock kasi ang plano ko, pupunta ako ng port ng around 1 o'clock kasi ang hinahabol kong biyahe is around 2 PM pa naman. Kung sakaling napagod ka na rin naman sa dagat or medyo nainitan ka na doon, don't worry kasi meron din sila dito swimming pool. Pero medyo malamig yung tubig ha. So after kong maglibot-libot, nag-ready na ako at bumiyahe na ako papunta naman ng Siquijor Port. Mga 30 minutes away nga pala to sa resort na pinagstayan ko. Tapos, pagdating ko doon, nag-check na lang ako kung ano yung biyahe na pwede magbalik sa akin papuntang Dumaguete. At dahil maaga pa naman that time, ginawa ko, lumabas na lang muna ako ng port kasi baka maboard lang ako doon. At nagtingin-tingin ako ng souvenirs. Tapos, binisita ko na rin tong St. Francis of Assisi Parish Church. Ito yung church na makikita natin paglabas mo ng Siquijor Port. Maliit lang naman tong simbahan na to, pero very iconic kasi siya. Tapos,
mga besh, ito yung nakita ko na super cute. Kasi pagpasok ko, ang dami kong aso na nakikita na tutulog sa loob. So dahil medyo mainit na at malapit na rin yung scheduled trip ko, nag-decide na akong bumalik ng Port of Siquijor and besh. Ito naman, tingnan nyo naman, nasa port pa lang ako, pero ganyan na ang itsura ng dagat. Ito yung sinasabi ko kanina na meron kayong option na masasakyan dito. So, yung Roro at yung Fastcraft. Ako, pabalik ko ng Dumaguete, nag-Fastcraft pa rin ako. Tapos, ang sinakyan ko naman this time is Anika Star. And that's it for today, mga besh. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. Buyers!